Hello guys. Kinakausap ako ng mga ibon dito. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng ibon na isa, ano na daw? Maganda raw yung araw, sabi. Nag-uusap sila eh. Doon meron din oh. May ibon doon. Narinig niya. Ay nagko, nakaka-relax naman dito. Hulaan nyo nasan ako. Hindi pa natin tinatayo ang ating tent. Possible mamaya. Mamaya natin itayo. Kailangan mong flat surface. Dumating tayo dito kaninang mga alas 7 ng umaga. Matindi ang ahon. Matindi. I-search nyo po sa Google. Tama, sa Google Maps. Habilin Farms. Ang ganda dito. Ayun o, ginagawa nila ng mga kubo para sa mga gusto mag-relax. Bawat kubo ay puno ng duyan. Kaya andito ako ngayon nakaduyan. Anong gusto niyong topic mga kaibigan? Nandito po tayo dahil siguro mga 1 year ago na-invite tayo dito ni Odeng, ni Sis Odessa, Vegan Odessa, ng gulay, Art of Gulay. Sila yung pinakamasarap na kainan dito sa buong Quezon. Sila ay ang pangalan ng restaurant nila is Reasons dito sa Tayabas, Quezon. Nakaka-relax dito, parang kasi nga napagod ako, natulog ako ngayon, tapos ngayon kakagising ko lang. Tapos pagising mo, makikita mo yung nature. Nasa harapan mo ang mga clouds, mga puno, halaman. Anong halaman yan? Okra? Pagising mo may okra na, no? Tapos lulutuin mo na lang. So lahat ng halaman meron dito, kompleto to. Ito ay pag-aari ni Brother Ben. Pwede ako maglagay ng link kasi magkakaroon sila dito ng training institute na pwedeng turuan ng mga tao ng organic farming. Sabi ko sa kanya kanina, wow, ang ganda naman ng farm mo. Kumbaga parang Fino-forage na lang lahat ng mga gulay-gulay dito na pwedeng lutuin. Buhay na. Hindi mo na kailangan bumili. Lalagain mo na lang lahat. Very relaxing. So, isa sa mga goal natin in the future, magkaroon ng sariling fruit farm, fruit and vegetable farm. Bakit gusto natin yun? Para hindi na natin para bumalik na tayo sa old nature natin. Kasi alam ko, ang ganda ng mesa. Gawa lang sa mga wood. Ang old nature kasi natin, hindi talaga tayo designed to work for money. Alam ko ang design natin is to enjoy life.
Hindi yung tinuturo ng edukasyon na after mo mag-aral ng 12 years or 14 years or yung iba 16 years, yung mind mo bombarded of how to earn money. Samantalang napaka-simple lang sana ng buhay kung ang goal mo lang is meron kang kainin per day. Sa bawat araw, may kainin ka. Pag may pamilya ka, may kainin yung buong pamilya mo. Dahil nga sa complicated na takbo ng mundong ito, ng Matrix, napasok ka sa rat race na hindi ka na makawala dahil pasok sa sistema. Paulit-ulit siya eh. Kakaanak ka, pag-aaralin mo, tapos ganun din yung magiging buhay nila. So, nangyari, na-trap ka na sa mga bagay na nagpapaikot ng mundo. So, kailan ka titigil? Kailan ka titigil ng kakasunod sa takbo ng mundo? Worldly. Siguro, in time, makikita rin ng mga tao na ano naman eh, may mga tao naman dumarating sa point na parang na-realize nila, bakit ba ako pag nagbabakasyon lagi na lang 2 days lang, 3 days lang, pwede naman 1 week. Parang ako ngayon, nakakadalawang linggo na po tayo, going 3 weeks, papuntang 3 weeks na tayo, isasagad na po na natin ng 1 buwan. Walang uwian. Kumpleto tayo ng gamit. Andyan po lahat ng tent. Meron tayong tulugan. Meron tayong lutuan. At meron tayong lugar na mai-stayan na very relaxing. Kanina bumili ako ng saging, mangga. Meron tayo dyan kape, Unli Coffee. Ay, ang saya-saya ng life. Sana lagi na lang ganito. Tapos, hindi naman magastos. Magastos lang talaga yung pagkain ngayon kasi hindi ko tinitipid yung fruits. Pag gusto ko bumili ng prutas, di yan pwedeng tipirin. Kasi, hindi yan pwedeng tipirin dahil nourishment yan ng katawan eh. So, ang binavalue ko lahat ng pinapasok ko sa aking katawan. Ano bang binavalue ng maraming tao ngayon? Puro mga bagay. Puro mga nasa labas. At least ang binavalue natin is yung ipinapasok mo everyday. At ano ang nilalagay mo everyday at inilalabas mo. Ano na talaga, ang ganda ng management ko ngayon ng mga kinakain ko kasi pagdating ng alas 4, alas 5, yun na yung last meal ko. So perfect na sa akin ng 2 meals. Isang mga 9 o'clock tsaka isang 4 o'clock. Pwedeng dalawa lang or pwedeng non-stop ang kain hanggang mag alas 4. Basta pag alas 4 na, stop na ng kain. Bakit? Para makapagpahinga na. Ang benefit nun, kapag ang last na kain mo is 4 o'clock, pagdating mo ng, syempre, mga 5, 6, kung ano pa yung mga gusto mong gawin, bago ka makatulog, tapos na yung digestion. Tapos talagang pagising mo kinabukasan, pagising ko kinabukasan 4 or 4:30, talagang dumi. Labas lahat ng kinain. Kaya ko lang gawin yun kung talagang kung ako lang kumakain, wala akong kasabay. Ikaw ang nagde-decide.
pag sa bahay, napapakain pa ako ng ano. Ngayon, ano na, iwas ko ng tinapay, iwas ko rin ng ang ang kanin. Kumbaga parang ano, kasi ang hirap mag-decide kapag lagi kami kasama. So ngayon, while alone, I decide lahat ng mga gusto ko talaga na yung ano talaga yung gusto kong kainin. Hindi ko kailangan magpa-pressure sa ibang tao. Kasi yung iba hindi makapag-decide. Bakit? Eh, ibang nagluluto eh. Iba ang bumibili. Eh, paano? Eh, samantalang, in your own idea, alam mo na yung tama sa katawan mo at hindi tama. Kaya, give yourself kahit paano minsan na alone time para makadecide ka rin ng bagay na para sa'yo. Kasi kung wala ka nang dinidesisyonan na wala ka nang dinidesisyonan sa life mo, parang ang nangyayari, follow ka na lang sa takbo ng mundo. Wala, hindi ka na nakadecide dahil kung ano yung takbo ng mundo, yun na lang din yung tinatakbo mo. Tama? Wow ah. May learning tayo doon. So, thank you for watching. I love you all. And huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, and comment. Pwede kayong mag-comment kasi wala naman tayong matapik eh. Ako, nagbablog lang kung ano kong sasabihin. Kahit ano na masabi. Okay, final view. Yan yung bike natin. 4 years na yan. Yan yung nature natin. Yan yung ating tumbler. Yan si kuya, nagtatolo. Last 10 seconds. I love you all. Buhay sakto lang tayo.